Isang mapagpalang oras po sa bawat isa. Tayo po ay magbabalik sa ating ginagawang pag-aaral sa mga utos ng Panginoong Kristo, ang mga batas sa karin ng Diyos, ang mga probisyon ng tipan ng Diyos sa New Covenant, at ang ipinag-uutos ng Panginoon na ituro sa mga gagawing alagad. At ang teksto na ating babasahin sa pagkakataong ito ay mula sa Lucas 22:14 hanggang 20. Lucas 22:14 hanggang 20. Basahin ko po sa atin. When the hour came, Jesus and his disciples reclined at the table. And he said to them, I have eagerly desired to eat this Passover with you before I suffer. For I tell you, I will not eat it again until it finds fulfillment in the kingdom of God. After taking the cup, he gave thanks and said, Take this and divide it among you. For I tell you, I will not drink again from the fruit of the vine until the kingdom of God comes. And he took the bread, gave thanks and broke it and gave it to them, saying, This is my body given for you. Do this in remembrance of me. In the same way, after the supper, he took the cup, saying, This cup is the new covenant in my blood, which is poured out for you. Hanggang dyan lamang po ang ating babasahin. Purihin po ang Diyos sa kanyang mga salita. Maraming bagay na ginawa ang Diyos para sa kanyang bayang Israel na ayaw niyang makalimutan nila. Upang may sa katuparan ng mga bagay na ito, ay kalimitang nagpapagawa siya ng bantayog o kaya ay pinagdiriwang niya ito sa kanila taon-taon. Isa sa mga ito ang pagdiriwang ng kapistahan ng tinapay na walang lebadura. Ang pagdiriwang ng pista ng tinapay na walang lebadura ay gaganapin ninyo taon-taon sapagkat sa araw na ito, ilalabas ko kayo sa Ehipto ang inyong mga hukbo. Yan ay sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Moises sa Exodo 12:17. Ito ay upang hindi nila makalimutan ang pagpaparusang ginawa niya sa mga umalipin sa kanila, gayon din ng pagpapalaya sa kanila mula sa kamay ng mga Ehipsyo. Lumipas ang 1,000 taon at ang bagay na ito ay pasalin-salin sa mga Hudyo hanggang sa panahon ng Panginoong Hesus. Itinaon ng Diyos na bago ang pagbabata ng kanyang bugtong na anak ay ang pagdiriwang ng tinapay na libadura. At dumampot siya ng tinapay at pagkatapos ay nagpasalamat sa Diyos, kanyang pinagpira-piraso ang tinapay at ibinigay sa kanila. At dahil itinagubilin din na gawin ito, makikita natin ang mga mananampalataya ay patuloy na inaalala ang bagay na ito hanggang sa ngayon. Kayo ba ay nakikibahagi sa paghahati-hati ng tinapay? Pero bago tayo pumalaot tungkol sa utos na ito ng Panginoon, na ipinapalagay natin utos 58, number 58 na po tayo, gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. At bago nga natin linawin ito ay pupunta muna kayo sa tanong na pag-uusapan ng inyong grupo at ito, ano para sa iyo ang pakikibahagi sa tinapay at kopa ng Panginoon? Ulitin ko, ano para sa iyo ang pakikibahagi sa tinapay at kopa ng Panginoon? Mamaya ay magbabalik po tayo. Magbabalik po tayo at nais ko munang bigyan kayo ng ilang kaganapan kung bakit ito ay ginawa ng Panginoon nang siya ay nalalapit na sa kanyang kamatayan. Una, kung babasahin ninyo ang aklat ng Exodo sa Kabanata 12, ay tinagubilin nga ng Panginoon para sa mga Hudyo na paglabas nila sa Ehipto, ay lagi nilang ginagawa ang bagay nito bilang pag-alala sa kanyang pagpapalaya sa kanila mula sa Ehipto. Ang bagay na ito ay napakahalaga para sa mga Hudyo, lalo na't ang pangako ng Diyos na magbibigay siya hindi na lamang ng hayop, kundi ang tunay na tagapagtubos sa kasalanan ng sangkatauhan, kapalit ng mga hayop na inihandog sa kapanahunang yan. Para linawin ang bagay na ito ay meron po tayong apat na bagay na pag-uusapan dito, apat na punto, at ang ating una ay ang mga ilang itinawag sa huling hapunan. Mga ilang itinawag sa huling hapunan.
Ang mga salitang ito hanggang ngayon ay pinagdidibatihan pa ng iba't ibang grupo. Pero tingnan po natin kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa bagay na ito at ganun din ang mga sinasabi ng tao. Ang number one natin dito ay ang itinatawag ng karamihan, lalo na sa mga Katolisismo, na komunyon. At alam natin na ang tinutukoy nila ay katulad din naman sa mga ginagawa ng mga Kristiyano. May tinapay na walang libadura at may alak na sumisimbolo sa dalawang bagay. Ang komunyon ay nangangahulugan ng pakikibahagi o pamamahagi. At hindi ba ninyo napapansin na sa isang relihiyon ay lahat ay nakakakain pero isa lang ang umiinom? Alam niyo kung yan ay makatotohanan, yan po ay agad na mali. Sapagkat sa Panginoon, ang lahat ng mga alagad sa panahon na yon, lahat ay nakibahagi sila. Sila ay kumain at uminom tanda ng kanilang pagkatubos ang bagay na ito. So kung yun lamang isa ang umiinom, pinapakain niya ang lahat pero sila lang ang umiinom, hindi ba kayo nagtataka sa bagay na yan? Sapagkat isa sa mga tunay na dahilan ng sinabi ng Panginoon, ang tinutukoy ko ay tungkol sa kopa, na sinabi niya sa mga alagad, "This cup is the new covenant in my blood, which is poured out for you. Do this in remembrance of me." At alam natin na yung pagtanggap sa kopa na yon ay tungkol sa pagpapaalala sa ating tipan na kalaunan ay pinapagawa ni Pablo sa mga taga-Korinto. So, kung ito ay hindi ginagawa ng tao, hindi niya inaalala ang tipan niya sa Diyos at nangangahulugan niya ng hindi pagkaunawa. Tingnan niyo ito mga kapatid. Ang tipan sa Diyos ay napakahalaga. Ito ay paulit-ulit ko nang sinasabi, pero marami talaga ay pinagwawalang bahala ito. Ulitin ko, ang tipan sa Diyos ay napakahalaga. Marami siyang tipan sa Old Testament. May tipan siya kay Adan, may tipan siya kay Noe, may tipan siya kay Abraham, may tipan siya kay Isaac at kay Jacob, kay David, at sa pamamagitan ni Moises sa mga Israelita. Bakit mahalaga ang tipan? Ulitin ko, na kapag walang tipan ang isang tao sa Diyos ay walang pananagutan sa kanya ang Diyos para sa kanyang kaligtasan. At wala kang karapatan sa Diyos. Yan ang sinasabi ng Efeso 2:11. Ang taong hiwalay sa tipan ng Diyos, walang karapatan sa Diyos, wala siyang Diyos at walang obligasyon ng Diyos sa kanya para sa kanyang kaligtasan. Ang punto ko dyan, kung hindi ka umiinom, doon sa alak, kumakain ka man ng tinapay, kulang na kaagad. Inaangkin mo ba ang kaligtasan sa pamagitan ng mga latay ng Panginoon pero wala ka namang tipan? Mali po yan. Mali po yan. Kaya dapat unawain maigi ito. Ngayon, pagdating sa panahong ito, ang Panginoon, ininaagurahan niya ang bagay na ito, ibinibigay niya ito sa mga alagad. Pero alam natin na ang pagtanggap ng Diyos sa tipan na ito ay yung totoong gawin ng Diyos. Paalala lamang ito doon sa luma pa, yung kanilang ginagawa. Symbolical pa yan. Pero ang gagawin ng Panginoon, pag siya'y umakyat na pagkatapos ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, pag siya ay nakaakyat na sa langit, doon niya gaganapin ang new covenant na ito. Handog ang kanyang sariling dugo sapagkat dito sa lupa ay naihain niya na ang kanyang katawan. At kapag ka pinababa na ng Diyos ang kanyang banal na espiritu ay nangangahulugan, approve na ng Ama ang pakikipagtipan ng tao sa kanya. Represented tayo ni Christ, hindi na ni Moises, doon sa langit. At nang bumaba ang banal na espiritu sa Gawa, Kabanata 2, nangangahulugang approve na ni God ang new covenant. Diyan na naganap. So nakukuha ba ninyo? At meron pang isang relihiyon na ang mga miyembro ay pinapaamoy lang. Ang kumakain lang daw ay yung mga para sa langit. Naku, maling-mali na naman yan.
Alam po ninyo, ang sinasabi nila, ang panlangit ay 144,000 lang. Mga kapatid, ganito po yan. Sa pagdating ng Panginoon, lahat ng maliligtas ay mapunta muna sa langit. Doon mangyayari ang huling paghuhukom, final judgment. At kapag natapos na yon, ang Diyos ay gagawa ng bagong langit at lupa at doon niya ibababa ang kanyang templo at trono, yung bagong Jerusalem. At doon sa bagong lupa na yon, iyon ang magiging tahanan ng mga ligtas. At ako'y naniniwala kasama ang mga anghel. Sapagkat pag-iisahin ng Diyos ang kanyang kaharian doon sa langit at dito sa lupa at ang pamilya niya doon sa langit at dito sa lupa. Yan ang ibig ko sabihin na pagsasamahin ng Diyos ang mga tao at mga anghel doon sa bagong lupa. Now, hindi yan ang nais kong ipaliwanag dito. Ang ipinapaliwanag ko rito ay tungkol dito sa mga itinatawag sa huling hapunan. At ipinakita ko lang sa inyo na may mga gumagawa nito ng mali dahil sa maling kaunawaan. Pero dapat muna iunawain natin na talagang itong bahaging ito ay napakahalaga para sa mga mananampalataya. Ang isa pang tinatawag dito ng mga tao ay huling hapunan. At nabanggit naman ito doon sa sulat ni Lucas kanina tungkol sa huling hapunan. Sapagkat ito ay ginanap sa panahong yon, sa panahon ng hapunan. So tinatawag yan na huling hapunan. At pagkatapos may tumatawag din ng Santa Cena. Itong bagay na ito, hindi ko masyadong pinapansin na. Sapagkat kung ano man ang itatawag mo dyan, ang mahalaga dyan na pagdiriwang ay yung dalawang elemento na nagre-representa sa katawan at dugo ng Panginoong Jesucristo. At kung paano inihahanda, of course, yung mga elementong yon. At ang susunod, kung titingnan natin sa aklat ng gawa, ay kalaunang ito ay tinatawag na paghahati-hati ng tinapay. Pansinin nyo na sa panahon ng mga apostol, ay ginagawa ito nang wala sa oras, hindi na yung huling hapunan. Tinatawag na itong breaking of bread kasi ang globo ay hindi mo malaman kung saan ka talaga rito. Pero ang mahalaga rito ay pagdiriwang na pag-alala sa kamatayan ng Panginoon at ang kanyang muling pagkabuhay at lahat na nakasama dapat doon na alalahanin natin. Kaya tingnan niyo sa Gawa, Kabanata 20, sa verse 7 at 11, hindi ko nababasahin ang mga talata, makikita nyo na nagdiriwang si Apostol Pablo kasama ang mga mananampalataya sa gabi. Pagkatapos nun ay gagawin ulit, paulit-ulit nilang ginagawa ito. Ipinapakita dyan na hindi na mahalaga yung oras. Kaya nga siguro binago ng Diyos sa pamamagitan ng mga apostol ang tawag dito, breaking of bread na dahil yung oras ng pagkain ay hindi na yon ang diwa nun. Kaya yung mga nagtuturo, katulad ni Eli Soriano at itong mga Santa Cena nito, huling hapunan, hindi nga naman magiging hapunan kung hindi mo gagawin sa hapon. Pero tinawag na breaking of bread kasi anumang oras at panahon makikita nyo na ginagawa ito ng mga totoong Kristiyano. Kaya yung mga bagay na yun, hindi na dapat yun pinagdidibatihan. Now, makikita natin sa panahon ng mga apostol, doon sa Gawa 2:42, ganito ang sabi, "And they devoted themselves to the breaking of bread, to fellowship, and to prayer." Makikita natin na isa ito sa pinagkabalahan ng mga mananampalataya nung una, isa sa mahalagang aktibidad nila. Ang tanong ay ano kaya ang dahilan? At kung babasahin niyo ang 46, ay talagang nagpatuloy sila dyan. Nangangahulugan na hindi po itinakda na ito ay gawaing taunan katulad ng mga ginagawa ng mga saksi, taunan lang. At hindi rin sinasabi ng Biblia na kung ito ay lingguhan o buwanan. Yung iba naman, itinataon talaga sa araw ng sahod, panahon ng sahod, bago magkaroon ng sahod o pagkatapos ng sahod. Siyempre, kasi akala ng mga tao, kailangan nilang makibahagi sa komunyon at natiktikan ito ng mga tuso, kaya ginagawa nila ito
lalo na kapag ka nalalapit sa araw ng sahod. Lalaki nga naman ang offering niyan. Pero gusto kong malaman ninyo na iyan ay katusuhan. Totoo po yan. Pero kung titingnan nyo, may kasalanan din yung mga tao sapagkat akala nila sakalang sila dapat umattend kapag ka may komunyon. Yung iba, talagang sinamantala na, linggo-linggo na kasi alam nila merong mga Sabaduhan pag sumahod. Ayan. Kaya tandaan ninyo, pinagkapirahan na yan. Hindi na talaga yung diwa na kung titingnan nyo sa panahon ni Apostol Pablo sa unang Korinto 11, talagang galit siya kapag ka ito ay ginagawa ng may kamalian. So magbibigay ako sa inyo ng mga ilang talata rito na makikita nyo na tinatawag ng mga apostol ito na paghahati-hati ng tinapay. Unang Korinto 10:16. At minsan ay tinatawag din itong hapag ng Panginoon. Sa iba naman ay pinaghihiwalay yan. Pero naniniwala ako na isa lang ang tinutukoy tungkol dito sa pag-alala ng tipan ng Panginoon sa atin. Punta tayo dito sa pangalawang punto na pag-uusapan natin tungkol sa bagay na ito. Ang dalawang elemento na pakikibahagi na ng bawat mananampalataya. Ang dalawang elemento na pakikibahagi na ng bawat mananampalataya. Ang number one ay tinapay na walang pampaalsa. Kailangan ba itong ostya? Hindi po. Kung matatandaan ninyo, ang tunay na Passover talagang malalaking tinapay yan. At naniniwala ako, maging sa mga panahon ng mga apostol, na talagang ito ay malalaking tinapay na ang mga ilan talagang nagpapakabusog. Walang problema doon. Maliban na lang kung nakakalimutan mo ang nagawa ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawang tao, na dapat kapag kakinain mo ito ay lalabas sa iyo ang buhay ng Panginoon. At maalala niyo ba na sa John chapter 6, basahin niyo ito, mahalaga ito. Isa sa mga dahilan bakit iniwan ng mga alagad niya ang Panginoon. Yung marami, hindi yung 12. Pakinggan niyo ito. Basahin niyo sa chapter 6 ng Aklat ng Juan. Na nung nagsasalita ang Panginoon ng ganito sa verse 53, sino mang hindi kakain at uminom ng aking dugo ay walang buhay na walang hanggan. Yung mga Hudyo na nakakaunawa, nabigatan sila doon. Bakit? Yun ang tanong. Bakit? Bakit sa panahong yan ay iniwan ng mga alagad ang Panginoon? Ito mga kapatid, pakinggan ninyo. Sapagkat alam nila na ang ibig sabihin, pag kumakain ka ng tinapay at umiinom ng katas ng ubas, simbolo ng katawan at dugo ng Panginoon, lalabas sa iyo yung katulad ng pamumuhay ng Panginoon. At sa sobrang taas ng standard ng buhay ng Panginoon para doon sa mga ibang alagad niya, ang sabi nila, ang bigat ng pananalitang ito. Nakikita nila, nabibigatan sila, nagayahin ang pamumuhay ng Panginoon. Pero tandaan natin na sa panahong yan, wala pang banal na espiritu. So anong ginawa ng mga alagad na ito? Iniwan ng Panginoon at hindi na sila bumalik mula noon. Yun ang dahilan, mabigat para sa kanila ang gayahin ang buhay ng Panginoon. Sa atin mga kapatid, pauna ko lang, kung wala kang banal na espiritu, hindi mo talaga maipamuhay ang katulad sa Panginoong Jesucristo. At kung meron kang banal na espiritu, ang una mong gagawin na ituturo sa iyo niyan ay dalhin ka sa pagkaunawa sa mga batas ni Kristo, mga batas sa kanan ng Diyos at mga pamantayan sa tipan ng Diyos sa atin. Ganyang kahalaga yan. So tingnan nyo, iniwan ng mga alagad ng Panginoon, kalaunan pinuntahan niya pa yung 12. Kayo, hindi ba kayo aalis? At ang sabi ng mga alagad, saan kami pupunta? Nasa iyo ang salita ng buhay. Si Pedro ang tagapanguna nila. So ang tinapay na yan ay sumisimbolo sa katawan ng Panginoong Yesus. At ang alak naman ay sumisimbolo sa kanyang banal na dugo. Ang dugo na karapat-dapat. Kaya nga, meron tayong hindi nakakalimutang kanta at nandoon yan sa aklat ng Juan, Kabanata 1, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan sapagkat sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon, ibig sabihin ng dugo ay simbolo yan ng buhay. Ay binayaran niya ang ating mga kasalanan. So,
Isinisimbolo ito ng ang tawag ng Biblia ay alak, pero makikita natin kalaunan na ito ay katas ng ubas sa mga ilang pagkakataon. At sa pamamagitan ng pakikibahagi natin diyan, una diyan ay muli nating inaalala na tayo ay nagkaroon ng kaugnayan na sa Diyos sa pamamagitan ng tipan ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Tandaan natin na yan lang ang dugo na walang bahid dungis na karapat-dapat para sa ating mga kasalanan. Wala nang iba. At dapat din naman kapag tayo ay nakikibahagi doon, nananatili ang ibig sabihin na kailangan ay lalabas sa atin ang buhay ng Panginoon. At yan ang layunin ng pagiging Kristiyano sa New Covenant, Christ-likeness. At nais kong tignan niyo dyan ang sinasabi ng 1 John 2:6, 1 John 4:17, na dapat tayong mamuhay na katulad ng Panginoong Jesucristo. Now, tignan niyo ang isang bagay nito na napakahalaga para sa mga Kristiyano. Alam niyo, isa sa mga binibigyan ni Juan sa kanyang sulat sa aklat ng 1 John ay ang pagkakatawang tao ng Panginoon. Pakinggan niyo maigi itong aking sasabihin. Diyan ay sinasabi ni Juan na ang Panginoong Jesucristo ay buong-buong naging tao sa kanyang kapanahunan. Tandaan niyo yan. Hindi pinaghalo kay Jesus ang pagka-Diyos at pagkatao. Buong-buo siyang tao. Bakit? Isa sa mga layunin ng Diyos diyan ay maging modelo sa atin. Makapamuhay tayo ng katulad niya. Ang daming dahilan sa Biblia kung bakit paniwalaan natin na si Kristo, ang Panginoon, ay nagkatawang tao at buong-buong tao. At malinaw naman sa banal na kasulatan, ang sinasabi ng Hebrews 2:17, He is fully man. At ganun din naman ang Filipos 2:5-6 at sa mga sumusunod na talata, na ang Panginoon ay nagkatawang tao. Tandaan ninyo, bakit ko binibigyan ng din ito? Kasi ipinagpipilitan ng mga born again at ng mga katulad ni Soriano na si Kristo, ang Panginoon, ay may pagka-Diyos, Diyos pa rin siya nung siya nagkatawang tao. Hindi po. Mali ang ganyang katuraan, mali ang doktrinang ganyan. Ang totoo, si Jesus, bago magkatawang tao, talagang siya ay Diyos, siya ay salita ng Diyos. Pero dahil may layunin ang Diyos, ang Ama, na tubusin tayo sa pagkakasala, yung salitang yon, nagkatawang tao, naging anak ng Diyos. Today, I have become your father, you are my son. Binabanggit yan sa Awit 2:7 at ganun din sa Hebreo 1:5. May panahon na yung salita ng Diyos ay nagkatawang tao dahil hindi mamamatay ang Diyos. Saan ba kayo nakikitang namatay ang Diyos pagkatapos pagpipilitan mo, tao lang siya, namatay ang kanyang pagkatao, buhay ang kanyang pagka-Diyos? Hindi. Talagang ang Panginoon ay nagkatawang tao. Maniwala kayo rito. Kung nauunawaan ninyo ang mga sinulat ni John sa 1 John, 2 John, ay ipinapaliwanag niya na si Kristo talaga ay Diyos na nagkatawang tao. Pag ang paniniwala mo, si Kristo ay Diyos at Diyos at Diyos lang. Una, bakit pa siya tinawag na Kristo? Anong ibig sabihin ng Kristo? The Anointed One. Ina-anoint mo ba ang Diyos? O huwag niyo akong pagkamalang sinasabi ko na tao lang si Kristo mula noon pa. Hindi po yun ang ibig sabihin nun. May panahon na siya ay naging tao. Yun ang ibig kong sabihin. Patutunayan ko pa sa iyo na Diyos si Kristo kahit sa Old Testament. Kahit hindi ako gagamit ng New Testament. Hindi ako nagyayabang dito. Pero ito po ay nakakapanggalaiti. Matagal na itong isyong ito sa mga Kristiyano dahil na rin sa mga nagtuturo na mali ang kanilang akala sa Panginoon. Nung siya'y nagkatawang tao, 100% na tao yan. Pag sinasabi mong may pagka-Diyos yan, meron kang dahilan para hindi mo gayahin ang pamumuhay ni Kristo. At ikaw ay magiging antikristo. So ito mga kapatid, pag sinasabi mong si Kristo ay tao lang, hindi siya Diyos, wala siyang panahong Diyos, siya ay Diyos, antikristo ka. Pag sinabi mo namang siya ay Diyos at Diyos lang kahit nagkatawang tao, nung siya nagkatawang tao ay Diyos pa rin siya,
sasabihin ko sa iyo, antikristo ka pa rin. Ang tamang aral ng Biblia, hindi ko na sasabihin mga Kristiyano sapagkat hindi ni matanggap ng marami ito. Si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. At nung siya umakyat sa langit, pansinin niyo ito sa aklat ng pahayag kung kayo ay nagbabasa at nag-aaral ng Biblia, na maging sa kanyang pag-akyat sa langit, dala-dala pa rin niya ang ilang palatandaan ng kanyang pagkatao. Tigmak ang kanyang kasuotan ng dugo. Bagamat alam kong hindi yan literal, pero makikita natin yung kanyang pagiging Diyos, pero taglay niya ang mga ilang nasa tao nung siya ay nagkatawang tao. Makikita niyo yan. Now, ano ang punto ko dyan? Ang punto ko dyan ay sapagkat si Kristo ang ipinalit bilang tagapanguna sa daigdig na bagong lupa at siya ang nagmamay-ari at siya ang ating hari, siya ang ating tagapanguna na yung mundong yun ay dating pag-aari ng tao bago nagkasala si Adan. Siya ang may autoridad doon. Nakukuha ba ninyo ang ibig ko sabihin? Ang problema natin ay masyadong degraded ng Panginoon dahil sa kanyang pagiging tao. Hindi po. Mas mahalaga sa Panginoon ang maligtas ang sangkatauhan sana dahil sa layuning palitan ang mga rebeldeng anghel at yung kanyang kaharian doon sa langit na nagkaroon ng konting distraction dahil sa ginawa ng Diablo, ire-restore ito ng Diyos. Pero ang Panginoong Yesus ay naging tao at leader ng mga tao doon at siya ay Diyos na maghahari doon sa bagong langit at lupa. Now, sinasabi ko yan dahil yan ay may kaugnayan dito sa pagkakatawang tao ng Panginoon at ang pakikibahagi natin sa huling hapunan o kaya sa Santa Cena o sa kapag-aakyati ng tinapay. Huwag nating bigyan ng emphasis yung mga yan. Pare-pareho lang yan. Ang mahalaga dyan, pag kumain tayo, nakikibahagi tayo, alalahanin natin ang ating tipan sa Panginoon na tayo'y mga nilinis ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Jesucristo at makakasama niya sa walang hanggan. At sa buhay na ito ay dapat tayong nabubuhay na may hangaring magiging katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Yan ba ang itinuturo sa simbahan nyo? Pag hindi, inaaliw lang kayo ng inyong simbahan na hindi nagtataglay ng kaalaman ang inyong tagapagturo. Mga kapatid, ma-offend na kayo pero yan ang katotohanan. Maraming ganyan. Negosyo ang mga simbahan, karamihan sa mga simbahan dito sa mundong ito. Punta tayo ngayon dito sa pangatlong bagay na pag-uusapan natin dito. At ang nais kong basahin nyo rito ay ang unang Korinto 11:23 hanggang 34. Unang Korinto 11:23 hanggang 34. Bakit mahalaga ang pakikibahagi? Number 1, inutos ng Panginoon. Do this in remembrance of me. Pangalawa, upang alalahanin natin ang kanyang kamatayan at muling pagparito. Nangangahulugan na dapat ay maging handa tayo lagi. Na dahil sa kanyang sakripisyo, kaya tayo ay magkakaroon ng buhay na wala hanggan. Yan ay habag na ibinigay sa atin. Ang pangatlo ay pagpapahayag ito ng ating pananampalataya. That we still believe that Christ died, buried, and was resurrected, and He is coming back. At kailangan ay meron tayong patuloy na pagnanais na makita ang ating tagapagligtas at siya ay sasalubungin natin sa alapaap. Yan ang pagpapahayag natin sa ating pananampalataya at higit sa lahat ay kung paano tayo nabubuhay sapagkat maraming pananampalataya sa bibig na wala sa pamumuhay. Ang pang-apat ay pagpapahayag ng ating tipan sa Kanya. That we are in covenant with the Lord. And praise be to God because of that covenant. Meron tayong binipisyo sa ginawa ng Panginoon at meron tayong karapatan sa Kanyang mga pangako at meron tayong pag-asa sa buhay na walang hanggan. Ang panlima ay pagtitiwala na tayo ay may buhay na walang hanggan. Nababanggit ko na ang bagay na yan. At ang pang-anim ay pagsisiyasat din sa ating sarili. Mga kapatid, huwag lang yung makakain at uminom na katulad ng ginagawa ng marami.
Ang sabi ni Apostol Pablo doon sa unang Korinto 11 ay dapat siya sa atin muna ng isa ang kanyang sarili bago siya kumain at uminom. At bakit? Sapagkat sinabi pa niya, sapagkat ito ang dahilan kaya marami ay nagiging masasakitin at ang mga iba ay nangamatay na. Meron pong danger ang basta-basta sunggab ng sunggab, kain ng kain na hindi natin sinisiyasat ang ating mga sarili. Now, hindi ko sinasabing lahat ng karamdaman ay dahil dito sa hindi tamang pamumuhay na pakikibahagi. Maaari, pero ang mahalaga ay ang paggamin sa Panginoon. Kung meron tayong mga nagagawang kasalanan, panahon ito ng evaluation at muling paglapit at paghingi ng tawad sa Kanya kapag ito'y ginagawa natin. Sa maraming tao, ang napakahalaga sa kanila ay ang pakikibahagi sa kain at inom na walang pagsisiyasat ng tutuhanan sa kanilang sarili. Walang pagsisisi na totoo. Yun ang ibig sabihin. Pag siniyasat mo ang sarili mo, huwag yung naglulungkot-lungkutan ka lang ng mukha. Mga kapatid, tandaan nyo ito Tandaan nyo ito. Tandaan nyo ito, huwag nyong kalimutan na dahil sa pakikibahagi ni Judas sa bagay na ito, basahin nyo ang Juan Kabanata 13, doon sa huling hapunan, na itong si Judas dahil sa kanyang maling pamumuhay at pakikibahagi sa huling hapunan, nung kumuha siya at kumain at uminom, doon siya pinasok ng dyablo. Tignan po ninyo ang babala ng Biblia. Doon siya pinasok ng dyablo. Kaya yung kain ng kain at inom ng inom na hindi niya naunawaan, hindi nagsisiyasat ng sarili, yan ay pagiging relihiyoso lamang. O kaya malamang marami ng demonyo yan. Hindi lang nagpapahalata. Kaya ang kanyang ginagawa hindi talaga para sa Panginoon, kundi para sa kanyang sarili. Yun din yun eh. Makasarili si Satanas, kaya ganyan din ang ginagawa ng maraming tao sa bagay nito. Iniintindi lang nila ang kanilang pagiging relihiyoso. Maganda lang ang imahe nila sa tao. Ginagawa nila ang bagay nito. Naglulungkot-lungkutan lang kapag kakakain at uminom. Pagkatapos, pag-uwi, inom, sugal, babae, pagmumura, at kung ano-ano pa. Yan ba ang nakibahagi sa huling hapunan? Yan ba ang nagsiyasat ng kanyang sarili? Yan ang sinasabi ko. Kaya sabi ko, malamang marami ng demonyo yan. Hindi lang nagpapahalata dahil mahalata masyado si Satanas at ang kanyang mga demonyo sa kanilang mga ginagawa. Pagkayan ay nagmanifest talaga. Pero nakukuha niyo ba ang babala ng mga bagay na ito sa buhay nating mga Kristiyano? Na hindi ito ganun-ganun lamang. Dapat ay maunawaan natin ang katotohanan ito. Maalala ko rin ang isang bagay tungkol dito. Alam ba ninyo na sa panahon na muli ay alalahanin ng mga alagadang bagay na ito doon sa Acts chapter 2, ay doon din bumaba ang banal na Espiritu. It was a day of Passover and that was the day of Pentecost. Bumaba ang banal na Espiritu sa mga tao because that is the time of the new covenant and the dispensation of the Holy Spirit, who is the Spirit of grace na nasa sa mga mananampalataya na sa New Covenant. Ang ating panghuli na pag-uusapan dito ay ang mga mahalagang gagawin ng mga nakikibahagi. Mga mahalagang gagawin ng mga nakikibahagi. Ang number 1 natin, alalahanin nyo hindi ito practice na katulad ng ginagawa ng ilan. Ang mga ilan naman, pagdating ng edad na ganito, kailangan mo na magkaroon ng first communion. Hindi yun eh. Ang gawain ito ay gawain na para sa genuine na nakaranas ng born again experience. Sa born again experience, sumampalataya siya sa mabuting balita, nagsisi sa kanyang mga kasalanan, nagpabautismo. Maraming kumakain, hindi pa bautismado. Naku po, maling-mali ang mga ganyan. Hindi ka pa kasi born again because born again is born of water and spirit. Pakinggan niyo mga sinasabi ko. Kung wala sa Biblia, wala akong pruweba, hindi ko sasabihin yan. Pero matapang ako sapagkat meron akong mga basihan sa sinasabi ko. Ang maganda lang marahil na ibinigay ng Diyos sa akin ay nandoon ang pagtuturo niya para pagtugma-tugmain ang mga bagay na ito. Hindi sali-saliwa ang Biblia.
Ganun po ang salita ng Diyos, malinaw yan. Nga lamang ang mga tagapagturo, hindi talaga sanay sa mga katotohanan ito. Now, balikan natin ito ang mga mahalagang gagawin ng nakikibahagi. Ang number one ay magsaliksik sa kanyang sarili anumang kasalanang nagawa niya. Ang ibig sabihin, at ang utos ng Biblia, ipahayag mo sa Panginoon ang iyong kasalanan. Bakit? When you confess it, you admit it, and you have in mind that you will never do that again if possible. Hindi mo na gagawin, hindi mo na babalikan. Yun ang tunay na godly repentance. Isa pa, sa aklat ng ikalawang Korintos 7:10, may dalawang uri ng pagsisisi dahil mahalaga ito rito ng mga tao. Ang number one ay yung worldly repentance. Naglulungkot-lungkutan lang yan, nanghihinayang lang sa nangyari sa kanyang kasalanan. Pero ang godly repentance ay nakikita mo na ikaw ay nagkaroon ng lamat ang relasyon mo sa Diyos. At kailangan mong iwanan yung naglagay ng lamat na yon, ng kasalanan yon, at ikaw ay nanunumbalik sa Kanya. At nais kong sabihin sa inyo ito, mga kapatid. So to encourage you, sa mga tunay na born again at totoo sa Kanya ang salita ng Diyos, ito ang gawin nyo. Sasabihin ko ito sapagkat alam kong marami ay hindi talaga tanggap ito. Nabibigatan sila sa mga sinasabi ko, pero wala silang magagawa dahil may mga talata lahat ng sinasabi ko rito. Aral ito ng Biblia na mahalaga para sa atin. Ito po mga kapatid, ang iglesia sa Corinto, kung titingnan ninyo, ay the most perverted church yan. Ang daming problema ng mga yan. Pero ang mga taong ito, malamang ay kulang lang sa kaalaman sa salita ng Diyos. Yun ang halaga ng discipleship. Marahil hindi katulad ng mga taga-Ephesus na pinaglaanan nito ni Pablo ng matagal na panahon. Kaya ito ay kulang sa process ng discipleship, kaya ganoon ang kanilang pamumuhay, hindi na bago. Pero sila ay nilinis ng Diyos nung una. Bakit ko sinasabi ito? Sapagkat nais ko kayong i-encourage na gawin lang natin ang sinasabi tungkol dito sa pakikibahagi ng tinapay at alak, at isipin natin na ang mga taga-Korinto man ay maraming pagkukulang sa buhay. Maraming pagkukulang sa buhay. Kaya kung ikaw ay handa ka na magpakumbaba at humingi ng tawad sa Diyos, huwag ka ring tumanggi na makibahagi sa huling hapunan na ito. Kumain ka at makibahagi. Mga kapatid, sa ating pagwawakas, hinihiling ko na iyuko ninyo ang inyong mga ulo at pakinggan ang mga katanungan para sa ating self-evaluation. Iginagalang mo ba ang dugo at katawan ng Panginoon sa pamamagitan ng pag-iingat sa iyong buhay sa kasalanan? Sinisiyasat mo ba ang iyong sarili bago makibahagi sa gawaing ito? Nalalaman mo ba na kapag hindi mo inayos ang iyong buhay, ang iyong mga kasalanan, na pagmumulan nito ng karamdaman o kamatayan o pagpasok ni Satanas o ng mga demonyo sa buhay mo? Naiisip mo bang ang kahalagahan ng gawain ito ay kasama ang iyong pamilya upang mapanatili ang pagkakaisa? Dito po tayo magtatapos sa ipinapalagay nating utos number 58. Gawin ito bilang pag-aalaala sa akin ang tungkol sa pakikibahagi sa huling hapunan, at nais kong ibigay sa inyo ang aking pagpapala. Sumagana nawa sa inyo ang biyaya at pag-ibig ng ating dakilang Ama at Diyos. Magandang araw po. God bless sa bawat isa.